Kabanata 1551. Ang kahoy na curtain mismo ay lumitaw ng napakahigpit na balot. Kahit na, nakikita pa rin ng iba ang malabong mga balangkas ng isang may mahabang buhok na babae sa loob na naipit sa isang bola. Napakagulo. Upang isipin na ang young Master Turnbull ay talagang magiging matapang upang magsubasta ng isang tunay na babae. Ungol ng bahagyang galit na si Sia. Hindi lang din siya, habang ang ilan sa kanila ay maaaring ginusto ang pera at ang iba ay kapangyarihan, marami sa mga kababaihan doon ay mayroon pa ring mga hangganan, at ayaw nilang tanggapin lamang ang katotohanan na ang isa sa kanilang sarili ay sinusubasta ng ganoon. Ang kanilang galit at hindi nasisiyahan ay ganap na makatwiran. Pagkatapos ng lahat, ano pa ang dapat nilang maramdaman na nakikita ang isang tao sa kanilang kasarian na ipinakita upang maipagbili ng ganoon? Sa kabila ng karamihan sa mga kababaihan na naaangkop na nagagalit, ang ilan sa kanila ay tila may iba't ibang opinyon. Nito, si Fia, na nahanap na nagbubulungan, ano ang malalaman mo? Para sa mayamang batang tagapagmana, ang mga karapatang pantao na inaagaw ay wala. Subukang tingnan ang sitwasyon mula sa pananaw ng young Master Turnbull. Pagkatapos mong pag-isipan, sigurado akong makikita mo ang mga bagay mula sa kanyang pananaw. Panipi, nang marinig iyon, ang agarang pagtugon ni Sia ay upang makaramdam ng takot sa pananaw ni Fia sa buhay. Paglingon sa kanya, sinabi ni Sia pagkatapos, "Ano? Paano mo nasabi yan, Fia? Hindi mo ba nakikita na siya ay umaabuso at nagtatangi sa mga kababaihan? Bakit ka pa rin nagsasalita para sa kanya?" Panipi, habang ang iba ay nagkakaroon ng lahat ng uri ng pag-iisip tungkol sa sitwasyon, natagpuan ni Gerald na tahimik na nakatingin sa magulong buhok na babae sa loob ng curtain. Si Belfer, sa kabilang banda, ay simpleng inisyan, kitang-kita ang lahat ng inyong masigasig na tingin, mga kalalakihan. Hahaha, o sige, huwag na nating talunin ang paligid ng bush. Alisan ng takip ang babaeng iyon para sa bawat isa upang magkaroon ng mas mahusay na hitsura. Panipi, pinapanood habang winawagayway ni Belfer ang kanyang kamay, ang apat na mga nasasakupan mula noon ay nagsimulang hilahin ang puting belo sa curtain. Habang ang pinto ng hola ay dahan-dahang binuksan, natagpuan ng lahat ang kanilang sarili na nakatingin sa babae sa loob nito. Nakaupo mismo sa gitna ng hola, ang babae ay nakasuot ng puting nyebe na mahabang damit, at nakayakap siya sa kanyang mga tuhod gamit ang kanyang patas at malambot na mga braso. Bagaman inilibing niya ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang mga tuhod, maliwanag na umiiyak siya. Walang nakakaalam kung dahil sa nawalan siya ng lahat ng kanyang lakas, ngunit ang kanyang pag-iyak ay napakagaan na tanging ang kanyang magagandang balikat ang paminsan-minsan na nanginginig. Halika ngayon, itaas ang iyong ulo at hayaan ang mga tauhan ng kamera na makita ka. Kailangang ipakita ang iyong mukha sa malaking screen. Sigaw ni Belfer. Nang makita na ang babae ay hindi sumusunod, ang isa sa mga tauhan ni Belfer ay umungol, "Hoy, B***. Hindi mo ba narinig ang utos ni young Master Turnbull?" Panipi, napapahiya lamang ang babae sa kahihiyan dahil ang kanyang luhan na mukha ay isiniwalat sa lahat ng ang parehong nasa ilalim nito ay ang kanyang buhok, pinipilit siya upang harapin ang cameraman. Kung gaano siya kaganda, ang babaeng mukhang nakakaawa ay agad na bonigani ang halos bawat lalaking nakakita sa kanya. Kahit na ang mga kababaihan ay natagpuan ang kanilang sarili na lumalaking seloso sa pagiging maganda niya. Tulad ng para sa dalawang kababaihan mula sa dati na nauna nang bumaba mula sa barkong multo, pareho silang pinapanood ang buong eksena na naglalaro mula sa malayo, at ang isa sa kanila ngayon ay nakatingin kay Belfer. Sa isang galit na tinig, ang babaeng mapang mata ay umungol, ang B** star na iyon. How dare he tretuhin ang isang babae ng ganyan? Papatayin ko siya ng personal. Panipi, pinapayuhan ko kayo na iwasang magdulot ng anumang kaguluhan. Bukod, hindi lilito na siya ay nakatira sa gabing ito. Panipi, ha? Ano ang dahilan kung bakit mo nasabi iyan, kapatid? Tak ang tanong ng galit na babae. Tumingin ka lang doon. Sagot ng ibang babae habang hinihimas ang kanyang baba sa isang tiyak na direksyon. Nang makita iyon, ang galit na babae ay lumingon upang tumingin sa direksyong iyon. At doon, agad siyang sinalubong ng paningin ng isang sobrang galit na Gerald. Ang buong katawan niya ay nanginginig halos hindi mapigilan, si Gerald ay lampas sa galit mula pa nang makita ang mukha ng babaeng nakakulong. "Gia,
Naalala niya ang pagdala sa kanya sa mansyon ng kanyang pamilya noon upang payagan ang kanyang mga pinsala na gumaling. Anuman, ipinalagay ni Gerald na siya ay dinakip ng iba pang mga Crawfords din dahil hindi niya siya makita sa mansyon pabalik nang una niyang nalaman na ang mga miyembro ng kanyang pamilya ay inagaw. Kahit na ganoon, hindi na pag-isipan ni Gerald na si Gia, ng lahat ng mga tao, na alam niyang isang mabuting, batang babae na may isang kamangha-manghang ugali ay magtatapos sa pagdurusa. Ngayon ay galit na galit, hindi mapigilan ni Gerald na sumulong bago sumigaw, Gia. Ano pa ang nagawa niyang mali? Wala siyang magawa na maaaring maging karapat-dapat sa kinalabasan na ito. Bakit nila ito inabuso ng ganito? Kudlid. Anuman ang kaso, ang pangalawang Gia ay narinig ang tinig na iyon. Ang kanyang mahinang katawan ay agad na nagsimulang manginig ng ligaw. Kabanata 1552, Pwede, mali ang narinig ko. Wala lang paraan, di ba? Napaisip si Gia sa sarili habang dahan-daw ang tumingin sa paligid ng hindi makapaniwala, sinusubukang hanapin ang pinagmulan ng sigaw na iyon. Gayunpaman, ang pangalawang nakita niya sa kanya, laking gulat niya na naramdaman niyang posibleng nangangarap pa siya. May nais siyang sabihin, anuman. Ngunit parang isang bukol sa kanyang lalamunan ang pumipigil sa kanya na magsalita ng isang salita. Tungkol kay Sia, lumingon siya kay Gerald, na naglalakad na patungo sa entablado, bago sumigaw ng may pagtataka, Ha! Ikaw, kilala ang babaeng iyon, Gerald. Panipi, ha! Hulaan ko na ang natalo ay sobrang entranced sa kanya na hindi niya maiwasang maglakad. Sa itsura nito, parang hindi siya ang uri ng taong may perang pambili sa kanya sa pamamagitan din ng auction. Kinut siya ni Bo. Sino nga ba siya? Ang bastos naman. Kung magwawakas siya sa pagkakasala sa Young Master Turnbull, tiyak na siya ay malapit ng mamatay. Sa nasabing iyon, panatilihin natin ang distansya natin sa kanya. Ungol ni Joseph na nakakunot ang noo. Bagaman nais ni Sia na subukan man lamang napigilan ang nabalisa na si Gerald, nakarating na siya sa entablado sa puntong iyon. Habang ang lahat ay nakahawak ng hininga, hindi sigurado kung ano ang aasahan na mangyari, naluluhan na si Gia habang nagbubulong-bulong. Gerald, ikaw ba talaga? Ako ito. Humihingi ako ng paumanhin na huli na ako. Patawarin mo ako. Sigaw ni Gerald habang niyakap siya ng mahigpit, hindi malulutas ang kanyang kalungkutan. Ano ang kahulugan nito, Young Master Turnbull? Oo. Kung nais mo ng labis ang babaeng iyon pagkatapos ay bilhin mo muna siya, ikaw ay nakasuot ng damit na anak na lalaki ng Ab-Asterisk. Sa totoo lang, sa palagay mo sinusubukan niyang agawin ang kagandahang iyon. Panipi, sa ibaba ng yugto, marami sa mga mayayamang batang tagapagmana ang labis na nasisiyahan sa mga aksyon ni Gerald. Dapat kong sabihin, totoong nililigawan niya ang kamatayan. Ngayon na naiisip ko ito, paano niya nagawa pang sumakay sa pangunahing barko? Anuman, mangyaring tandaan na huwag aminin sa pagkilala sa kanya kung dapat magpasya ang Young Master Turnbull na tanungin kami sa ibang pagkakataon. Pagmamaktol ni Fia habang tititigan ang tingin kay Gerald. Sa gitna ng gulo, lumingon si Belfer kay Gerald bago nginisyan. Ang pagiging medyo walang pasensya, hindi ba, Ginoo? Basta alam mo, ang panimulang presyo ng sisiw na ito ay $7 milyong. Mangyaring bayaran mo na ang halagang iyon bago mo ilagay ang iyong mga kamay sa kanya. Hahaha, panipi. Gayunpaman, simpleng hindi siya pinansin ni Gerald, na pinili lamang upang tulungan si Gia na tumayo habang tinanong niya. Ikaw lang ba ang narito? Nasaan ang iba? Panipi, sila, ang iyong mga kapatid na babae at tiyahin, sila ay dinakip ng mga taong iyon. Kasunod nito, nakipag-ugnay ang Turnbull sa grupo ng mga kontrabida at sa huli, binili ako ni Belfer. Gayunpaman, alamin na sa kabila ng paulit-ulit na pinahiya niya, palagi kong sinisikap na labanan ang makakaya na makakaya ko. Sigaw ni Gia, nakikita ko, hindi mag-alala, Gia, mabuti na ang lahat ngayon. Ngayon umalis na tayo, sagot ni Gerald habang tinatapik siya ng marahan sa mga balikat nito. Pagkuha sa kanya sa kanyang likuran, papalabas na lamang siya ng si Belfer. Nainis na sa katotohanang hindi pinansin ni Gerald ang naunang pahayag, galit na sumigaw, Hoy, ngayon. Saan ka man nagmula, ikaw ay B****. Ginagamot mo ba ako na parang wala ako? May kamalayan ka pa ba kanino sa teritoryo kakasalukuyang nandyan? Panipi, paglingon sa kanya,
Casual na sumagot si Gerald, tingnan mo, young Master Turnbull, nais kong pauwiin muna ang aking kaibigan para maayos siyang gumaling. Huwag kang mag-alala, kapag nagawa ko na iyon, hahanapin kita ng susunod at ang iyong pamilya. Panipi, natapos ang pangalawang pangungusap ni Gerald, isang dagandong ng tawa ang maririnig mula sa halos lahat sa loob ng madla. Ang taong iyon ba ay isang nutjob? Sino sa tingin niya kahit sino siya? Panipi, hindi kailanman naisip na ang isang tao ay magiging pipi upang maghanap ng problema sa Turnbulls. Lahat ay pinagtatawanan na si Gerald na may luha sa kanilang mga mata habang tinatawanan nila ang kanilang baga. Si Beau mismo ay natataranta habang idineklara niya, talagang nawala siya. Talagang tama ka, Fia. Hindi namin kailanman maaaring sabihin na kilala siya. Panipi, pagbalik sa Belfer, tumawa siya ng malakas bago sumigaw, inaamin kong matapang ka. Gayunpaman, naiisip mo ba na tatayo lang ako dito na walang ginagawa habang nakatakas ka kasama si Gie? Panipi, parang nasa queue, 7 lalaking nakasuot ng itim na kasuotan sa kasumugod sa entablado bago mabilis na palibutan si Gerald. Dahil tumanggi kang umatras, papaluan ka lang bago ang iyong bangkay ay naihak sa mga piraso. Ungol ni Belfer, sa lahat ng nararapat na paggalang, young Master Turnbull, ang aking kaibigan dito ay mahina ng sapat tulad niya. Kailangan ko talagang magmadali muna upang may pagamot siya. Gayun din, narinig ko na ang iyong mayaman at makapangyarihang pamilya ay umiiral sa 12-dosenang mga henerasyon sa Yanam. Sa nasabing iyon, bibigyan kita ng kalahating oras upang ihanda ang iyong sarili at hayaan kang magkaroon ng iyong pangwakas na pakiramdam ng seremonya. Muli, huwag mag-alala, sapagkat babalik ako upang harapin ka sa eksaktong 30 minuto. Sagot ni Gerald na nakakunot ang noo. Ikaw ay B*****. Sino ka ba sa palagay? Na dumura ng mga kalokohan dito. Gayun din, para saan ka pa ring nakatayo roon? Beat him into a pulp already. Angal ng galit na si Belfer. Kabanata 1553, sa mga panunuya na nakasisilaw sa kanilang mga mukha, ang 7 lalaki pagkatapos ay nagsimulang yumuko, nakamukha ng mga mabangis na lobo na balak na pumatay kay Gerald. Ang kanilang paninindigan ay napakasindik na ang lahat ay agarang humawak ng hininga. O Diyos, mukhang pinoposisyon nila ang kanilang mga sarili upang tagterin ang walang kabuluhan na taong ito. Manalo ka, sarili nitong kasalanan ang panliligaw sa kamatayan. Gayunpaman, nagtataka ako kung hindi niya namamalayan ang lakas na mayroon ng Turnbull sa Yanam. Pagkatapos ng lahat, naglakas loob siyang mapahamak ang young Master Turnbull ng lahat ng mga tao. Anuman ang kaso, kapag nakipag-usap na siya, tiyak na susunod ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Panipi, bagaman karamihan sa mga tao sa labas ng entablado ay nanunuya kay Gerald, si Sia mismo ay labis na nag-aalala. Paglingon sa kanyang tagiliran, pagkatapos ay nakiusap siya, young Master James. Fia, magmadali at malaman ang isang paraan upang may save siya. Gamitin ang kapangyarihan ng iyong pamilya o anumang bagay. Hindi niya mapigilan na nais lang niyang iligtas ang babaeng iyon. Panipi, gayunpaman, pareho silang simpleng bumalik sa kanya ng mga malamig na ekspresyon. Siya, sapat na iyan. Kaya paano kung mamatay ang natalo? Malaking bagay. Kung kailangan mo ng mabilis na pag-refresh, siya ay isang estranghero na nakilala namin ng nagkataon. Sa nasabing iyon, ano ang inaabala mo pa? Bamulong si Fia sa pagbibitiw sa tungkulin. Ngunit, bago pa matapos ni Sia ang sinusubukan niyang sabihin, gumalaw na ang 7 lalaki. Nakatingin sa kapwa nakakatakot at mabangis, pinapanood ng mga lalaki si Gerald, na mahigpit pa rin ang yakap kay Gia, dahan-dahang itinaas ang kanyang braso. At sa isang simpleng alon ng kanyang kamay, naririnig ang isang paputok na tunog habang maraming mga espada na kumikinang na puti ang biglang lumitaw mula sa manipis na hangin. Mabilis na pagbagsak sa lahat ng 7 sa mga salakay na may ganap na katumpakan at kadalian, bahagya itong tumagal ng ilang segundo para sa kanilang lahat upang magsimulang mahulog sa lupa, ganap na hiniwa-hiwain. Ngunit hindi pa tapos si Gerald. Hindi, tinitiyak niyang ay dudulas ang mga ito ng maayos na sa huli, isang dugong ambon lamang ang natira sa kanila. Kung gaano kadugong ang eksena, marami sa mga kasalukuyang kababaihan ang agad na nagsisigaw. Habang ang lahat ay likas na kumuha ng ilang mga hakbang pabalik sa kanilang pagkalito, si Sia,
napantay na gulat ay natagpuan ang kanyang sarili pansamantalang may kakayahang takpan ang kanyang bibig. Nasaksihan niya ang bawat segundo ng paghihiganti ni Gerald. Ang pag-uugali niya noong panahong iyon. Walang alinlangan na pag-uugali ng isang mahusay na Panginoon. Anuman, hindi mapigilan ni Fia, Bo, at iba pa na maramdaman na mabilis na kumaibot ang kanilang mga talukap ng mata habang patuloy silang nakatitig kay Gerald. Siya, ay ang isa na dapat na nahak na piraso, tama. Paano naging kumpleto ang kabaligtaran sa lahat? Kung gaano kabilis pinatay ang 7 lalaking iyon, malinaw na ngayon bilang araw na si Gerald ay hindi lamang isang napakalakas na tao, ngunit mayroon din siyang kamangha-manghang mga kakayahan. Tulad ng paglamas ni Fia sa pagsasakatuparan nito, ang balisa ngayon na si Belfer ay natagpuan ang kanyang sarili na dahan-dahan na binabalik ang mga hakbang sa pag-ungol niya. This. Tuldok-tuldok-tuldok panipit. Ang mga pinatay kay Gerald ng napakadali ay lahat ng mga pambihirang lalaki. Mula sa kanyang pamilya, sa huli, lumalabas na talagang ikaw ay hindi maramdaman. Sabi ni Gerald habang nanlilisik ang tingin nito kay Belfer. Pawis na pawis, sa sandaling iyon lamang nang mapagtanto ni Belfer kung gaano talaga nakakatakot ang tingin ni Gerald. Umaasa na maikalat ang sitwasyon, ang nasa katanghaliang lalaki mula noon ay sinubukan ang kanyang makakaya na magsuot ng isang kalmadong harapan bago babalaan. Sir, bago ka gumawa ng anumang bagay, pag-usapan natin ito ng mabuti. Kung hindi mo pa alam, ang mayamang batang tagapagmana na ito ay Belfer Turnbull. Ang anak ng pinakamayamang tao sa Yunnan. Hindi lamang siya ang nag-iisang anak na lalaki ng Panginoon, ngunit siya ay kilala rin sa buong bansa. Habang inaamin kong nagtataglay ka ng kakaibang lakas, alamin na ang Yunnan ay may maraming puwersa din. Sa pag-iisip na iyon, inaasahan kong mapagtanto mo na magkakaroon ng mga kakilakilabot na kahihinatnan kung maglakas loob ka na ay patong kahit isang daliri sa batang Panginoon. Panipi, nang walang agarang tugon si Gerald, ipinalagay ni Belfer na sa wakas ay nakakaramdam ng kaunting takot si Gerald. Sa pag-iisip na iyon, mabilis na idinagdag ni Belfer. Tama iyan. Ako ang nangungunang mayamang batang tagapagmana sa Yunnan, at mayroon akong isang buong bansa sa aking panig. Sa nasabing iyon, mayroon din akong maraming mga lalaki na kasing lakas mo. Anuman, iwasto mo ako kung mali ako, ngunit naalala ko na may isang tiyak na kasabihan sa Weston na sigurado akong may kamalayan ka, mayroon itong kinalaman sa epekto ng ripple, at kasama nito ang linya, kahit na ang kaunting pagbabago ay maaaring makaapekto sa lahat ng iba pa. Sa nasabing iyon, hindi mo kailanman may iwan na buhay si Yunnan kung maglakas loob ka sa akin. Panipi, natatawang mapanuya bilang sagot, pagkatapos ay nginis siya ni Gerald, alam mo, hindi ako naniniwala na naiintindihan mo ang sinabi ko kanina. Ang 30 minutong timer na binigay ko sa iyo kanina, hindi lamang ito para sa iyo, para ito sa iyong buong pamilya. Sa madaling salita, tinitiyak kong papatayin ko ang bawat Solong Turnbull bilang paghihiganti sa paggagamot sa aking kaibigan ng ganito. Panipi, anong sinabi mo? Pinapapatay mo ang buong pamilya ng Turnbull. Nauutol na lalaki na nasa katanghaliang gulang na lalaki, lubos na nagulat sa pahayag ni Gerald. Tulad ng malalim na takot na lumusot sa Belfer, pagkatapos ay kinutya ni Gerald, sa katunayan, ako nga. Gayun din, isinasaalang-alang ang sinabi ko lang, sigurado akong napagtanto mo ngayon na ang lahat ng iyong nasabi kanina ay simpleng kalokohan sa akin. Sa katunayan, dahil nasabi mo ang lahat ng iyon, napagpasyahan kong patayin na lang si Belfer ngayon. Panipi, hindi, Lennox, iligtas mo ako sa maniac na ito. Mangyaring, pagmamakaawa kay Belfer habang mabilis niyang sinimulan ang kanyang ulo. Walang ibang pagpipilian, pagkatapos ay pinandilatan ni Lennox si Gerald bago umungal. Habang hindi mo maaaring igalang ang Turnbulls, nagtataka ako kung yuyuko ka sa lakas ng mga Crawfords mula kay Yunnan. Makinig dito, bahagi ako ng pamilyang iyon, at ang pangalan ko ay Lennox Crawford. Sa pag-iisip na iyon, naiisip ko kung may sapat ka pang pangahas upang magpatuloy. Panipi, para malaman mo, kapag natapos ko na ang pag-aalis ng Turnbulls, hahanapin ko ang mga kasapi ng iyong pamilya sa susunod. Kabanata 1554, kasunod ng isang malamig na ngiti, hinampas ni Gerald ang hangin sa daliri ng kanyang mga daliri, na hinimok ang isang talam ng ilaw na bumuo.
Dahil agad itong lumipad sa direksyon ni Belfer, tinangka ni Lennox na pigilan ito mula sa magpatuloy pa. Gayunpaman, natapos niya ang pagyayelo sa lugar ng pangalawang napagtanto niya kung gaano kalakas ang talem. Ang kapangyarihang iyon. Walang makapipigil dito. Way batang Panginoon. Sigaw ng kinikilabutan na Lennox habang pinapanood niya si Belfer na hiniwa sa 8 piraso ng walang oras. Sa sobrang takot niya ng pagkamatay, mabilis na lumaki ang kapaligiran. Si Lennox mismo ay panandaliang natigilan sa kanyang ganap na hindi paniniwala. Sino ang maaaring sisihin sa kanya? Ngayon pa lang niya nasaksihan ang nakakakilabot na kamatayan ng nag-iisang anak ng pinakamayamang tao sa Yunnan. Ang kabataan na iyon ay may kontrol sa kalahati ng ekonomiya doon. Ngayon na nangyari ang lahat ng ito, si Lennox ay nagkakaproblema ngayon sa pag-iisip ng kung ano ang darating na nagsimulang tumunog ang kanyang tainga. Maya-maya, ang lalaking mapotla ang mukha at humarap na kay Gerald bago sabihin, "Tunay kang masisamang tao, Ginoo. Anuman, nagtataka ako kung sapat ka ba sa loob na bigyan ako ng iyong pangalan pagkatapos ng lahat ng iyong tapos na." Panipi, oo naman. Ang pangalan ko ay Gerald Crawford, at ako ay mula sa pamilyang Crawford sa North Bay. Idineklara ni Gerald habang titig na titig kay Lennox. Gerald Crawford, ikaw ang pinakamahalaga at huling elemento na kailangan namin para sa tagumpay ng plano ng mga pananaw. Ang Crawfords ng Yunnan ay naghahanap sa iyo ng mahabang panahon, alam mo. Upang maiisip na ipapakita mo ang iyong sarili dito sa lahat ng mga lugar. Panipi, isang magandang buod, ngunit sabihin sa akin ang isang bagay na hindi ko alam. Sagot ni Gerald na may mahinang ngiti. Ngayon napagtanto na si Gerald ay nagpunta mismo dito upang manghuli sa kanila, ang natatarante na Lennox pagkatapos ay sumigaw. Kaya't kung bakit si Hoyt at ang iba pa ay nawala. Pinatay mo sila, hindi ba? Panipi, bingo, sinigurado kung walang may iwan na buhay. Sagot ni Gerald. Habang si Lennox ay nakatingin kay Gerald, na walang imek, lahat sa ibaba ng entablado, na naririnig ang mga salita ni Gerald, ay lubos ding napalabo. Habang hindi nila talaga naintindihan ang karamihan sa kanilang pag-uusap, naiintindihan nila ng sapat upang malaman na si Gerald ay hindi isang tao na mababastusan. Anong klaseng tao rin si Gerald? Paano siya napakalupit? Ungol ni Joseph na hindi pa nakakabawi sa lahat ng pagkabigla. Ang taong iyon, upang isipin na siya ay bahagya kahit nag-aalala tungkol sa Turnbulls at ang Crawfords ng Yunnan. Anong uri ng antas ang kailangan ng isa upang magawa iyon? Beats me. Ang alam ko lang ay bumaba siya sa parehong barko ng FIA. at Sting Hell. Alam ko na ang sinumang nakasakay sa pangunahing barko ay hindi maaaring maging ordinary. Takot na takot ni Bo. Si FIA mismo ang may alam lamang tungkol sa sitwasyon tulad ng iba. Sa madaling salita, maliwanag na wala siyang ideya kung sino rin si Gerald. Kaya nandito ka, Ginoo. Sigaw ng isang malakas na boses sa oras na iyon. Bago pa man magrehistro ang sinuman na pagmamayari ng misteryosong tinig na iyon, maraming mga anino na figure ang biglang makikita na tumatakbo sa itaas ng mga ulo ng madla. Pagkalipas ng 1 segundo pagkaraan, 50 pambihirang mukhang lalaki ang makikita ng nakatayo sa ibabaw ng entablado, laking gulat at takot ni Lennox. Mismong si Fia ang nakapansin na ang kanyang lolo ay nakatayo sa mga taong iyon. Isang pagmamalaki na namumuo ngayon sa loob niya, hindi mapigilan ni Fia na sumigaw, "Lolo!" Gayunpaman, ganap na hindi pinansin ni Yeshua ang kanyang apong babae, na pumipili sa halip na yumuko sa harap ni Gerald, isang bagay na ang lahat ng 50 sa mga pambihirang lalaki ay mabilis ding ginawa. Kasunod nito, sinabi ni Carlos, "Matagal na kaming naghahanap sa iyo, G. Crawford." Narinig ng pangalawang Bo ang pangalang iyon, ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa kanilang mga socket habang siya ay umuungol. Anong? M.G. Crawford, panipi, kahit na si Fia ay tinatakpan na ang kanyang bibig sa hindi makapaniwala sa puntong ito. Kabanata 1555, ang iba pa ay nanlaki ang kanilang mga mata sa paniniwala din, na sa wakas ay napagtanto na ang taong nasa entablado ay walang iba kundi si G. Crawford ng Sacra Solis Palace. Habang ang lahat ay nanatili sa ilang sandali, nagulat si Carlos sa katahimikan sa pagsasabing, "Kaya, G. Crawford, ano ang dapat nating gawin sa taong ito?"
Sa paraang sinabi niya rito, malinaw na walang pakialam si Carlos sa mga kahihinatnan, at ganoon din ang nangyari sa ibang mga kalalakihan ni Gerald sa entablado. Ang nag-iisa lamang na sa una ay medyo nag-aalangan ay si Yeshua, na planong payuhan si Gerald na huwag guluhin ang Turnbulls. Pagkatapos ng lahat, sila ay isang nangungunang pangunahing pamilya na nagmamay-ari ng higit sa kalahati ng yaman ni Yonam. Ano pa, ang mga nasa pamilya Turnbull ay kamag-anak din ng hari ng Yonam. Sa madaling sabi, ang pamilyang iyon ay may malalim na nakaugat na posisyon doon. Sa pag-iisip na iyon, ang katotohanang pumatay lamang kay G. Crawford sa nag-iisang anak ni Hooper Turnbull ay walang nabaybay kundi ang kumpletong sakuna. Kahit na, matapos mapagtanto kung gaanong iginagalang ni Carlos at ng iba pa si Gerald, hinawakan ni Yeshua ang kanyang dila. Dahil nakuha pa rin ang mga bagay na ito, maaari rin niyang kunin si Gerald bilang kanyang tanging gabay. Sa tingin ko kaaway kami ng pamilya na iyon ngayon. Kaya't maging, napaisip si Yeshua sa sarili. Alinmang paraan, alam na alam ni Lennox na ang mga taong mamamatay tao na nauna sa kanya ay pawang may kakayahan at makapangyarihan. Sa nasabing iyon, sa pangalawang narinig niyang tanong ni Carlos, agad siyang lumuhad sa takot bago magmakaawa. Mangyaring huwag mo akong patayin. Panipi, nang marinig iyon, simpleng lumingon si Gerald sa kanya bagong inisyan, aso ka lang di ba? Nararapat ka pa ba na patayin ko? Panipi, nararamdaman ng marahang sinimulang tap-oko ni Gerald ang kanyang ulo, narinig ni Lennox ang sinabi ng kabataan, ngayon nga, pakinggan mo ng mabuti. Nais kong ipadala mo ang natitirang bangkay ni Belfer sa pamilya Turnbull. Kasunod nito, sabihin sa kanila na kung magpapatuloy silang magkakampi ang kanilang mga sarili sa mga Crawfords ng yaman, ito lamang ang magiging simula para sa kanila. Panipi, ang malamig na salita ni Gerald ay kaagad na nagpadala ng kilig sa gulugod ni Lennox, na nagtulak sa kinilabutan na tao na mabilis na tumango bilang tugon. Ngayon ay mawala. Umungol si Gerald sa isang utos na paraan na nadama ni Lennox na parang ang kanyang kaluluwa ay natutusok lamang. Mabilis na pag-crawl sa mga piraso ng bangkay ni Belfer, pagkatapos ay dinala ito ng lalaki bago ang awkward na pag-squat lang. Sa puntong iyon, lumipas na si Gil mula sa lahat ng biglaang pagbago ng mga pangyayari. Napagtanto iyon, saka iniutos ni Gerald na, Carlos, dalhin mo si Miss Quarrington para makakuha siya ng maayos na pahinga. Panipi, ang pangalawa sa kanyang order ay natapos, gayunpaman, ang sulok ng kanyang mga mata ay nakakuha ng isang sulyap sa likuran ng isang pamilyar na tao. Kahit na siya ay nakatayo malapit sa gilid ng karamihan ng tao, kinilala ni Gerald na bumalik kahit saan, at siya ay agad na nagsimulang nanginginig sa buong. Lumitaw na kasama niya ang isang kaibigan niya, at pareho silang nabalot ng puting damit. Sa kabila ng pagiging malayo ang layo, naramdaman na ni Gerald kung gaano kadal-isay ang kanilang maladiwata na ugali. Hindi alintana, ang kanyang ugali ay hindi kung ano ang nakakuha ng kanyang pansin. Sa pagtingin sa mas matangkad at mas matangkad na babae sa pagitan ng dalawa, mas sigurado na ngayon si Gerald kaysa sa dati na siya iyon. Bumalik iyon, pagmamay-ari ni Mila. Panipi tuldok. This, ungol ni Gerald sa sarili, kumikibot ang mga talukap ng mata habang pinagmamasdan ang dalawang nakamamanghang figure na dahan-daw ang lumingon upang umalis. Alam niya na napagkamalan niya ang ibang mga tao para kay Mila ng maraming beses sa ngayon, kaya naman hindi siya kumilos ng mapilit sa oras na ito. Gayunpaman, sa huli, hindi lamang niya mapigilan ang kanyang sarili habang siya ay tumalon mula sa entablado at lumapag sa likuran ng umaalis na duo. Bahagya pa ring balisa, inilagay ni Gerald ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, sa pagsisikap na mabawi ang kanyang pagpipigil, bago sabihin, mangyaring maghintay sandali, mga kababaihan. Huminto sa kanilang mga track, ang bahagyang mas maikli na babae pagkatapos ay malamig na sumagot, may bagay ba, Ginoo? Hindi ka namin nasaktan sa anumang paraan, tama ba? Panipi, syempre wala ka pa. Gayunpaman, ako, ay tumutulong ngunit mapagtanto na ang babaeng ito sa tabi mo ay kahawig ng marami sa aking kasintahan. Siya ay nawawala ng maraming mga taon ngayon, kita mo, at hinahanap ko ang lahat para sa kanya kaya. Tulad ng hindi mapigilan ni Gerald na ilabas ang kanyang kaisipan, ang mas matangkad na babae ay sumagot pagkatapos, maraming mga tao nakahawig ng iba sa mundong ito, Ginoo.
Humihingi ako ng paumanhin na narinig na miss ko siya, ngunit sa totoo lang hindi kami pamilyar, Ginoo. Panipi, sa kabila ng kanyang casual na tugon, natagpuan na ngayon ni Gerald ang kanyang sarili na hindi mapigilan ang kanyang luha, malalim na emosyon na bumubulusok sa loob niya. Ang kanyang mga mata ay ganap na namula, ito ay tumagal sa kanya hindi malulutas lakas at tapang upang sa wakas ay matagpuan muli ang kanyang boses. Mila, ikaw talaga, Panipi, bumalik iyon, iyong boses, walang duda tungkol dito, siya talaga si Mila. Kudlid, upang isipin na siya ay talagang mabunggo sa Mila dito ng lahat ng mga lugar. Gaano kaganap na hindi inaasahan. Nagkataon na nag-isip siya ng totoo kung nananaginip pa ba siya. Ngayon ganap na natitiyak na siya ito, pagkatapos ay lumipat pa si Gerald sa matangkad na babae bago sinabi, Mila, ako ito. Gerald, Panipi, Kabanata 1556. Ang pangalawa ay naramdaman niyang hinawakan niya ito sa braso, ang unang gulat na babae ay mabilis na nagalit habang sumisigaw. Ikaw, how dare you, Panipi. Kasunod nito, isang layer ng mga kaliskis na draconic na kuminang ang Escarlata ay mahinang makikita sa kanyang braso. Habang lumiwanag ang ningning, maramdaman ni Gerald ang isang mabilis na pagtaas ng init sa kanyang palad, na hinimok siyang palayain bago mahuli ang dalawang hakbang. Sa sandaling iyon nang tuluyang lumingon ang babae upang harapin ang kanyang galit na tingin kay Gerald, ang kanyang kaakit-akit na mukha na ngayon ay namula sa galit habang pumutok, gaano ka manggahas na kumilos ka sa akin. Nang masilip ang kanyang mukha, agad na nagsimulang huminga si Gerald ng napakabilis, na lumilitaw na kahit na mas emosyonal kaysa sa dati. Hindi lang ikaw ang katulad niya, ngunit kamukha mo rin siya. Masasabi ko na ngayon na may buong katiyakan na sa wakas natagpuan kita, Mila. Kudlid, mangyaring tingnan, tumingin ka sa akin, Mila. Nakalimutan mo ba talaga kung sino ako? Ako si Gerald. Walang pagod akong naghahanap sa iyo sa loob ng 4 na taon mula nang nawala ka sa pamamasyal na iyon. Paliwanag ni Gerald, namumuuna ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Narinig iyon, kapwa ng mga kababaihan ay hindi mapigil ang tumingin sa isa't isa. Ang mas matangkad na babae, sa partikular, ngayon ay may malapad na kunot ng noo habang ang kanyang mga talukap ng mata ay bahagyang kumaibot. Alinmang paraan, kahit na ang natataranta na maikling babae ay lumitaw na nais niyang sabihin, isang mabilis na pinigilan siya ng kanyang kaibigan. Umiling siya, ito ay isang malinaw na pahiwatig na ang matangkad na babae ay hindi nais ang kanyang kaibigan na sabihin kahit ano na hindi kinakailangan. Sa palagay ko ay napagkakamalan lang ako ng taong ito para sa maling tao, kapatid. Tignan mo, hindi talaga namin alam kung sino ka at gag-abi na kaya muna kami sa off. Sabi ng matangkad na babae. Kasunod nito, nanlaki ang mga mata ng lahat habang pareho silang mabilis na lumipad patungo sa karagatan. Si Gerald mismo ay nakatingin lamang sa lubos na hindi paniniwala habang ang dalawang figure ay dahan-daang nawala sa paningin. Iyon, ay malinaw na Mila, tama. Bakit niya ako iniwasan? Para bang wala siyang maalala tungkol sa akin? Iyon ay simpleng imposible, napaisip si Gerald sa sarili. Anuman ang kaso, hindi pa papayag si Gerald na iwan siya ulit ni Mila. Sa pag-iisip na iyon, agad siyang nagsimulang maghabol. Gayunpaman, hindi nagtagal nalaman niya na ang dalawang kababaihan ay dalubhasa sa kasanayan sa Gone. Pagkatapos ng lahat, na walang bakas sa paningin, wala na siyang ideya kung aling direksyon ang maaari nilang puntahan. Dahil sa pagkabigo, si Gerald ay maaari lamang magpasad sa itaas ng banayad na alon, pansamantalang hindi makakasundo sa katotohanang nawala na siya ulit sa kanya. Hindi nagtagal bago dumating ang dalawang kababaihan sa isang isla na medyo malayo mula sa kung saan ginanap ang pagdiriwang. Ang kanilang mga paa sa wakas ay hinahawakan ng lupa sa sandaling makarating sila sa baybayin, agad silang sinalubong ng paningin ng isang shimmering higanteng barko na nadock doon. Malinaw na naiilawan, ang mahiwagang barko ay halos maging mahiwagang likas, maliwanag sa kung paano ito patuloy na nawawala at muling lumitaw sa parehong lugar. Sa kung gaano ito kaiba ang hitsura, ang isang tao na hindi nagbigay ng pansin ay madaling makakamali sa barko bilang walang anuman kundi isang daya ng ilaw. Anuman, ngayon na nagawa nilang ilayo si Gerald sa kanilang daanan, natagpuan ng maikling babae ang sarili na sinasabing, delikado talaga iyon kanina, Zoe. Ang lalaking iyon,
Parang kilala niya kung sino si Mila. Anong malas na nagkataon mong pinagdadamit mo siya ngayon? Panipi, sinasabi mo sa akin. Alinmang paraan, habang malinaw na kilala niya siya, nagtataka ako kung bakit makikilala pa ni Mila ang sino man dito, bulong ni Zoe Quartermaine na natagpuan ang buong sitwasyon. Parehong siya at ang kanyang nakababatang kapatid na babae si Zylina Quartermaine ay nagpaplano na magkaroon ng ilang kasiyahan ngayon, kaya't nagtapos sila sa paglusot sa pinakasikip na lugar na maaari nilang makita upang pansamantalang masiyahan ang kanilang mga sarili. Ni alinman sa kanila ay hindi maaaring asahan na mabangga ang isang tao na talagang kilala si Mila. Sa pag-iisip ko, naalala ko ang sinabi niya na si Mila ang kanyang minamahal. Anong maanghang na balita? Halika't sabihin natin ito kay Mila ngayon. Paano ka lang Zylina? Humawak ka, ate, sagot ni Zoe. Ano ang nangyayari? Panipi, huwag muna nating sabihin sa kanya ang tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, kung gagawin mo ito, magiging katumbas ito sa iyong pagsasabi sa kanya na umalis kami para sa lupa ng. Walang anumang magandang dahilan. Sa nasabing iyon, kung nalaman man ni tatay ang tungkol doon, tiyak na bubulutan niya tayo. Bukod, kung tunay na kilala siya ni Mila, tiyak na tinangka niyang hanapin siya noong mga nakaraang taon. Anuman, huwag muna nating sabihin sa kanya ang tungkol dito. Pinakamahusay na huwag pukawin ang isang bagay na maaaring ganap na maiwasan. Paliwanag ni Zoe, sa gayon. O sige, kapatid. Gayunpaman, sa palagay ko dapat kang magtungo sa iyong sariling hitsura sa hinaharap. Hindi mo talaga kailangang sikapin ng husto upang makipagkumpetensya sa kagandahan ni Mila, alam mo. Huwag kahit na manggahas na tanggihan na hindi mo pa sinusubukan na makita kung alin sa pagitan ninyong dalawa ang mas maganda mula pa nang dumating kayo rito. Nagawa mo ito ng napakaraming beses sa puntong ito. Hindi ka ba napapagod? Casual na sagot ni Zylina. Nakuha ko. Sukli ni Zoe, isang pahiwatig ng kahihiyan sa kanyang mukha. Tinaas ang kanyang patas na braso, tinitigan niya ang bahagi kung saan siya hinawakan ni Gerald. Mula sa kanyang pagkabata, si Zoe ay nanatiling lubos na dalisay. Sa sinabi na, ito ang kauna-unahang pagkakataon na hinawakan siya ng isang lalaki sa kanyang palso. Idinagdag iyon sa katotohanang si Gerald ay may aura ng isang makapangyarihang tao, mas iniisip ito ni Zoe, mas hindi siya mapakali na naging malakas ang emosyon sa loob niya. Kabanata 1557. Gayunman, naputol ang kanyang pag-iisip nang sumigaw ang isang kaaya-ayang tinig, Zoe. Zylina, nasaan na kayong dalawa sa buong oras na ito? Panipi, narinig iyon, pagkatapos ay sumagot si Zylina, Mila, kaya, mas maaga tayo. Malaking ginhawa ni Zoe, nagawa ni Zylina na gunitain ang kanilang naunang pangako sa oras na pumipigil sa kanya sa pagsabog ng lahat. Alinmang paraan, pagkatapos ng kaunting paghimok mula kay Zoe, mabilis na nakuhang muli ni Zylina ang kanyang talino habang nagpatuloy siya. Kami, ay kanina pa lamang tumingin sa paligid dito. Kung sa bagay, ang dagat ay maganda sa gabi, hindi mo sasabihin. Panipi, bilang tugon, simpleng ngumiti si Mila ng banayad habang tumanggo siya bago tumugon. Habang alam ko na hindi eksakto ang madaling makipag-ayos sa king sa hilaga, tandaan mo na partikular na pinili tayo ng aming ama na ampon upang makumplito ang gawain. Sa pag-iisip na iyon, habang ang mga bagay sa kasalukuyan ay medyo nakakainip, dapat talaga nating subukang sundin ang mga utos ng ama ng pag-aampon at pigilan ang paghimok sa labas. Panipi, nakukuha namin ito Mila. Anuman, nagdala ako ng ilang gamot na iniutos ko sa ilang mga sakop ko upang makuha para sa iyo. Palagi kang nagdurusa mula sa malubhang sakit ng ulo tuwing gabi, kaya naisip kong kukuha ako ng isang bagay upang makatulong na pakalmayan ang iyong nerbiyos. Nakuha ko ang ideya nang marinig ko na ang mga kakaiba at mahalagang halamang gamot ay umiiral sa mundo, kita mo. Kasunod nito, nakuha ko ang aking mga sakop na pumili ng ilang mga kaugnay para sa iyo. Paliwanag ni Zoe habang inilalabas ang kakaiba at napakahalagang gamot na inihanda ng kanyang mga nasasakupan. Matapos ibigay ito kay Mila, inalis ni Zoe ang kanyang lalamunan bago tanungin, speaking of which, gaano ka pamilyar sa mundong ito? Si Mila ay may isang mahiwagang kasaysayan. Pagkatapos ng lahat, habang hindi niya pinagkadalubhasaan ang anumang mga uri ng pagsasanay, siya ay isang hindi kapani-paniwalang matalinong tao. Dahil dito, palaging nasa tabi niya si Mila.
Pagkalipas ng ilang oras, natagpuan ng matandang babae ang kanyang sarili na pinahahalagahan ang mga pagsisikap ni Mila na labis na nadama ng ama ni Zoe na nararapat lamang na gamitin siya sa pamilya. Sa pag-iisip na iyon, sa kabila ng pagiging ampon lamang ni Mila sa kanya, pinili siya ng ama ni Zoe na maging pangunahing tagapagsalita para sa negosasyon sa halip na siya. Dahil dito, magsisinungaling si Zoe kung sasabihin niyang hindi man lang siya medyo naiinggit. Pagkatapos ng lahat, Zoe malinaw na mas natitirang kaysa Mila sa mga tuntunin ng karanasan, hitsura, at lakas. Impyerno, sinimulan ni Mila ang kanyang buhay dito bilang walang iba kundi ang kasambahay ng matandang babae. Bakit siya binigyan ng napakaraming kapangyarihan at respeto ngayon? Tulad ng kung hindi pa ito sapat, nalaman lamang ni Zoe na mayroong isang napakalakas na tao na parang gusto niya. Pinag-uusapan ng taong iyon, malinaw na ngayon na totoo ang tsismis. Si Mila ay totoong nagmulat sa mundo. Itong mundo. Paano ko ito may lalagay? Natagpuan ko ang lugar na ito na, kapwa pamilyar at kakaiba. Sa tuwing pumupunta ako rito, isang misteryosong pakiramdam ang dumadaloy sa akin. Ano pa, sa ilang hindi maipaliwanag na kadahilanan, ang aking puso ay nagsisimulang magpalpitate ng higit pa kapag narito ako sa mundong ito. Wala talaga akong ideya kung bakit iyon ang aking sarili. Sagot ni Mila habang nakatingin sa abot tanaw, bahagyang pag-aalala na sumasalamin sa kanyang mga mata. Tunay na wala siyang ideya kung ano ang mali sa kanya. Para sa isa, mula nang magising ulit siya, wala na siyang maalala tungkol sa kanyang nakaraan. Kahit na ganoon, ang malabo na figure ng lalaking iyon ay palaging lilito sa kanyang isip tuwing nag-iisang gabi. Hindi siya isang matapang na tao sa pamamagitan ng isang mahabang pagbaril, ngunit kahit na, maramdaman pa rin ni Mila kung gaano siya kamahal. Sino ka? At bakit ang pintig ng puso ko tuwing narito ako? Habang ang tatlong magkakapatid na babae ay nanatiling tahimik sandali, isang figure ang biglang bumagsak mula sa kalangitan, lumapit malapit sa kinatatayuan ng trio. Siya ay lumitaw na isang lalaking alipin, at pagkatapos ay yumuko sa kanila, sinabi niya, Miss Smith at Miss Quartermain, ang aking Panginoon ay nag-ayos ng isang pambansang partido sa Yanam, at inanyayahan niya kayong tatlo na dumalo. Nakita ko, salamat kay Lord Yao sa aking ngalan. Kapag inihanda na natin ang ating sarili, magtungo tayo kaagad. Sagot ni Mila sabay tango. Samantala, isang masakit na hiyaw ang umalingaw sa mga dingding ng mansyon ng pamilya Turnbull. Nakatitig sa tinadtad na bangkay ng kanyang anak, si Hooper, ang Panginoon ng pamilya Turnbull, ay labis na nahimete, umaasa na ito ay isang bangungot lamang. Kabanata 1558, ang Turnbulls ay isang pamilya na mayroon ng daan-daang taon, at maraming mga pambihirang at makapangyarihang tao sa loob ng pamilyang iyon na may maimpluwensyang pinagmulan. Dahil dito, palagi silang nag-uugali sa halip walang ingat dahil wala talagang makakalaban-laban sa kanila. Sa lahat ng naisip, hindi kailanman naisip ni Hooper na ang kanyang anak na lalaki ay mamamatay ng labis na kakilakilabot. Nakayakap sa maraming piraso ng bangkay ng kanyang anak na lalaki, naramdaman ni Hooper na isang cocktail ng kalungkutan, puot, at galit ay nagsimulang lumakas sa kanyang puso. Nang makita ang kanyang reaksyon, lahat ng sapat na may katuturan ay agad na umatras. Nanginginig pa rin, pagkatapos ay lumingon si Hooper kay Lennox habang siya ay umungol. Sino ang may pananagutan sa pagpatay sa aking anak? Natahimik sa takot, sumagot si Lennox, "Di ang taong gumawa nito, ang hinahanap ng aking pamilya saan man. Ang gawa ay ginawa ni Gerald." Panipi, "Ano, Gerald?" Umungal Hooper, ang kanyang mga mata ngayon ay isang madugong pula na bilang pagpatay na nilalayon mula sa bawat orifice sa kanyang katawan. Pinapanood ang paglalaro na ito, isang maluhong bihis na nasa katanghaliang lalaki, na nakaupo sa gilid, pagkatapos ay idineklara, "Inaalok ko ang aking taos-pusong pakikiramay sa iyo at sa iyong pamilya, Hooper. Anuman, upang makapaghiganti sa aking pamangkin, magiging pag-order sa mga mula sa hukbo upang makuha ang Gerald na iyon. Kapag mayroon na siya sa kanya, sisiguraduhin kong papahirapan ko siya ng labis." Panipi, paglingon upang tingnan ang nasa katanghaliang lalaki, na mula sa maharlikang pamilya, ang mukhang ulong na si Hooper ay sumagot, "Hindi na kailangan iyon. Kapag mayroon na tayo sa kanya,
ang Turnbulls ay susupukan ng bawat pulgada ng kanyang laman at maiinom ang lahat ng kanyang dugo. Panipi, habang nagsisimulang umiiyak ng luha ng dugo, biglang sumigaw ng isang boses, "Parehas lang kayong mga tanga." Ito ay talagang hindi nakakagulat kung bakit ang iyong anak na lalaki ay natapos na namamatay ng labis. Anuman, ang pag-alam sa galit ng batang lalaki na iyon, hindi mo kailangang sayangin ang anumang pagsisikap na subukang makuha siya. Marahil ay kukuha siya ng hakbangin upang hanapin ka. Hahaha, ang kalokohang batang lalaki. Taya ko naisip niya na ang patayan sa inyong lahat ay sa huli ay pipilitin akong palabasin. Alinmang paraan, ang iyong Turnbulls ay may zero pagkakataon na makatakas sa kanyang puot sa puntong ito. Ang iyong mga banta ay hindi gagana laban sa kanya dahil sa kanya. Lahat kayo ay literal na kasing dali pumatay bilang mga langgam lamang. Panipi. Nang marinig iyon, ang bawat isa ay lumingon upang tingnan ang pinagmulan ng boses. At doon, dahan-dahang naglalakad patungo sa kanila mula sa gitna ng pambansang Bannet Hall, ay isang matandang lalaki na nagbigay ng mga itim na robe. Ang pangalawang Lennox ay nakita siya, agad siyang nagsimulang pawis ng husto habang sinabi niya, Master." Kasunod nito, natatakot niyang isiksik ng mariin ang kanyang bibig bago sumuko sa direksyon ng matanda. Kahit na sina Hooper at Grayson Leacock, ang taong nagmula sa maharlikang pamilya sa estado ng Blythe, ay natakot nang mapagtanto nilang naruroon ang matanda. Matapos silang dalawa ay batiin, tinanong ni Hooper, tungkol sa sinabi mo kanina. "Paano ka nakakatiyak, Master?" "Paano ako hindi? Ako ang nakakakilala sa kanya ng buong mundo." Ganting sagot ng matanda habang dahan-dahang hinubad ang itim na hood. Kung narito si Gerald upang saksihan ito, tiyak na siya ay labis na nagulat upang malaman ang totoong pagkatao ng matandang iyon. Mula sa kung gaano kakilala ng matandang lalaki ang lalaki, ipinapalagay niya na marahil ay iisipin ni Gerald ang isang bagay sa mga linya ng, ito, si Lolo Daryl sa buong oras na ito. Yung taong sobrang nirerespeto ko dati. Ako, sa tingin ko hindi na siya ang aking lolo. Sa nakikita ko, wala na siya ngayon kundi isang iskema lamang na kumikilos sa likod ng mga eksena sa buong oras na ito. Kudlid, hindi alintana, marahil ay mabigla din si Gerald sa kanyang hitsura. Pagkatapos ng lahat, ang mga mata ni Daryl ay nawala na sa buong iskarlota, at ang kanyang mga labi ay isang nakakatakot na lilam ng lila at itim. Mayroong kahit mga pahiwatig ng mga banal na linya sa kanyang noo na namula sa pula. Sama-sama, ang kombinasyong ito ay ginawa siyang hitsura ng isang tao na ginawang kalahati sa ruta ng pagiging isang tunay na demonyo. Ngumiti ng banayad, pagkatapos ay tumawa si Daryl bagong inisyon, gumugol ako ng labis na oras at pagsisikap upang makuha ang pangunahing plano sa puntong ito. Kung sabagay, kinailangan kong magpanggap na siya ay kanyang lolo ng medyo matagal upang manipulahin siya ng hindi hinihinalang. Kahit na, sulit ang lahat mula nang magawa ko siyang mapanood at mapanood ng mabagal. Sa isang paraan, ang ginawa ko ay hindi katulad ng panunood ng binhi na itinanim kong dahan-daang lumago at kalaunan mamulaklak, gayunpaman, may kaunting pagbabago sa mga plano ang nangyari bago pa man ako makapili ng mga bunga ng aking pagsisikap. Kahit na nasa tabi ng punto. Anuman, sigurado akong alam mo na ngayon kung bakit sinabi kong kilalang kilala ko siya. Panipi, teka, huwag sabihin sa akin na, si Gerald ay ang produkto ng Herculean Golden Base. Naaalala ko ang mga kakaibang bagay na nangyayari sa kalangitan sa 20 taon na ang nakalilipas. Kasunod nito, ang Herculean Golden Base ay nagpadala ng maraming puwersa upang tuklasin ang produkto nito, sabi ni Hooper, labis na nataranta. Tungkol kay Grayson, huminga siya ng malalim bago idinagdag, sinabi mo na dati na ang Herculean Golden Base na ito ay kilala rin bilang Herculean Primordial Spirit, tama, Master? Naaalala ko rin sa iyo na sinasabi na ito ang pinakamalakas na kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa. Napakalakas, sa katunayan, na ang sinumang makakakuha nito ay makakamit ang immortalidad. Kung iisipin, mga 50 taon na ang nakalilipas nang naisave mo ang isang mag-asawa na mangingisda. Kasunod nito, binigyan mo pa sila ng maraming pera upang makuha ang Herculean Golden Base na malapit nang mangyari sa kanilang mga inapo. Dahil si Gerald ay napakalakas, kaya maging siya ang tagapagmana na iyon. Panipi, bingo! Alinmang paraan, binigyan ako ng lakas ng demonyo hindi lamang ng lakas,
kundi pati na rin ang kakayahang makita ng maaga ang hinaharap. Sa sobrang lakas na ito, magagawa ko lang na mag-enjoy kung ang aking plano ay walang kamali-mali. Sadly sapat, hindi ko isinasaalang-alang ang katotohanan na ang mga tao ay lihim na subukan upang matulungan Gerald kasama ang paraan. Salamat sa kanila, medyo lumakas siya para sa aking panlasa at ang aking mga plano ay halos masira. Pagmamaktol ni Daryl habang mahigpit na nakakuyom ng mga kamao. Kabanata 1559. Halika ulit, Panginoon. Hindi mo inaasahan na makakakuha siya ng ganitong malakas. Tanong ni Grayson. Sa katunayan, hindi pa. Tagumpay. Talagang tiningnan ko ang kapangyarihan ng Herculean Primordial Spirit na magdala ng marahas na pagbabago sa mga tao. Pagkatapos ng lahat, nakapasok si Gerald sa Rune Realm sa loob lamang ng ilang taon. Ito ay hindi kahit isang kahabaan na upang sabihin na ang kanyang antas ng pagsasanay ay katumbas ng minahan. Hindi mahalaga kung paano mo ito tingnan, ang pagkamit ng isang bagay tulad nito ay dapat imposible, gaano man talino ang tao. Panipi, anuman ang kaso, ang pinaka-nakakainis na bagay sa lahat ng ito ay ang katotohanan na ang taong palihim na tumutulong kay Gerald ay patuloy na hinihimok siyang lumakas. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana mabilis na umunlad si Gerald hanggang sa punto na hindi ko na siya makontrol pa. Sakto dahil doon kailangan kong kumilos sa likod ng mga eksena. Paliwanag ni Daryl. Nang marinig iyon, kapwa humihinga sina Hooper at Grayson. Ang 7 pinakamakapangyarihang tao mula sa Ringmasters of Obliteration na namuno sa lahat. Kung si Gerald ay talagang kasing lakas ng sinabi mong siya, nangangahulugan ba ito na parehas siya sa 7 Chakra Kings na nagmamay-ari ng hindi makajos na lakas? Si Gerald ay isang Chakra King din. Panipi. Naiwan ng matindi sa pagkaisip na iyon, alam ng parehong kalalakihan na ang paghimok ng mapusok na paghihiganti laban kay Gerald ay magiging isang misyon lamang sa pagpapakamatay. Tama ulit, at iyan ang galing ng lakas ng Herculean Golden Base. Anuman, natural na natatanging kagandahan din ito. Sagot ni Daryl na may banayad na. Ngiti, kung gayon, wala ba talaga tayong paraan upang makitungo kay Gerald, Master? Hindi ako makakamatay sa kapayapaan kung hindi ko pinaghihigantihan ang aking anak na lalaki pagkatapos niyang harapin ang isang napakasindik na kamatayan. Nakikiusap ako sa iyo, Panginoon, mangyaring mag-isip ng ilang paraan upang mapatay siya. Pagmamakaawa ni Hooper, hindi mag-alala, hindi ko balak payagan si Gerald na magpatuloy sa pagbuo ng ganito. Ito ang dahilan kung bakit ko nakuha ang mga miyembro ng kanyang pamilya sa una. Kapag nahuli ko ang isa pang tao, makokontrol ko ang hindi bababa sa 2/3 ng kanyang buhay. Hindi siya makakatakas sa aking pagdakip kung ganon. Hahaha, panipi. Kasunod nito, buhayin ko ang pagbuo ng pambansang kuta ni Yanam, na ipasa na mula pa noong sinaunang panahon, ang dakilang spellmanation ng dragon. Sa pamamagitan nito, hindi magiging napakahirap pumatay sa kasalukuyang Gerald. Pagkatapos ng lahat, ang pinakanakamamatay na mga bahid ng bata ay ang kanyang malambot na puso at ang kanyang pusong puno ng pag-aalala. Napakasama para sa kanya, ako ay isang nemesis na walang pakialam sa etika hanggat makakamit ko ang aking mga layunin. Idineklara ni Daryl na ikinuyong na naman ng mga kamao. Nang marinig iyon ng duo, nanlaki ang kanilang mga mata na ang kanilang mga eyeballs ay mukhang handa silang mag-pop out. Panipi tuldok. Master, talaga bang gagamitin natin ang mahusay na spellmanation spell ng dragon? Kahit napatakbuhin ito, kakailanganin namin, ungol ni Grayson sa isang malinaw na may kaguluhan na tinig. Tulad ng sinabi ko, ang etika ay walang gaanong kahulugan sa akin hanggat makakamit ko ang aking mga layunin. Walang mas mahalaga sa akin kaysa agawin ang Herculean Golden Base para sa aking sarili. Sa pag-iisip na iyon, ang lahat ng mga sakripisyo at pagsisikap na inilagay ko sa misyong ito ay ganap na kapakipakinabang sa akin. Pang-iinis ni Daryl, ang dakilang spellmanation spell ng dragon ay isang bagay na naiwan ng mga kapansin-pansin na tao mula sa mga sinaunang panahon. Ang spell ay napakahirap na kahit na ang makapangyarihang Chakra Kings ay mapupunta sa mabilis na paglabas kung sila ay matamaan nito. Siyempre, ang napakalaking lakas ay dumating sa isang mabigat na presyo, at alam na alam iyon ni Hooper at Grayson. Kahit na, wala sa alinman sa kanila ang naglakas loob na sumuwi sa utos ni Daryl. Alam na hindi nila mababago ang kanyang isip, tinanong ni Grayson,
nauna mong nabanggit ang tungkol sa isang nakamamatay na kapintasan ni Gerald, Master. Maaari mo bang dagdagan ng paliwanag iyan? Hahaha, kaya, alalahanin mo kung paano ko nasabi na masyadong malambing ang puso ng bata. Oo naman, kasama namin ang kanyang pamilya at nagmamalasakit siya sa kanila. Gayunpaman, sa sandaling mapangasiwaan ko rin ang babaeng inibig din niya, lahat ay nasa bag. Sa puntong iyon, kailangan lamang nating tiyakin na ang mahusay na spellmanation spell ay matagumpay na na-operate. Panipi, nakita ko, ngunit saan pa tayo dapat magsimulang maghanap ng babaeng iyon? Tanong ni Hooper. Well, first off, ang kanyang pangalan ay Mila Smith, at siya ang babae ng buhay ni Gerald. Pangalawa, kasalukuyan siyang nagmamadali patungo sa lugar na ito hanggang sa Jailatra. Upang masiguro ang kanyang pagkakakuha, tinitiyak kong makakakuha ng sapat na mga string upang siya ay mapunta sa kanyang sarili. Nakangiting sagot ni Daryl. Ano, Miss Smith, yung taga-Jailatra, ngunit Master, nasa isang kooperatibong ugnayan kami sa lugar na iyon. Hindi natin siya basta-basta makukuha, sabi ng naguguluhan na Harper. Tungkol doon, sinasabi ko ngayon na ang lahat ng iyon ay kalokohan lamang. Kung hindi mo namalayan, ang mga puwersa mula sa Jailatra ay gumagamit ng lahat ng uri ng mga mapagkukunan sa pagsasanay, sa mga nagdaang taon upang mabihag ang 7 pangunahing mga Chakra Kings. Sa madaling salita, habang ako ang hari ng Timog Asya sa pangalan, sa kanila, simpleng puppet ko sila, o kahit papaano ang iniisip nila. Kailangan kong maghirap at tiisin ang pagpapanggap na masunurin sa kanila sa lahat ng oras na ito, para lamang sa pagkuha ng Herculean Golden Base. Sa sandaling nakuha ko ito, hindi na rin dapat pangalagaan si Jailatra. Anuman, sa sandaling dumating sila mamaya, kumilos na lamang alinsunod sa plano. Iniutos kay Daryl sa isang namumunong tono. Nanginginig habang pinapanood ang isang malaking kadiliman na lumalabas mula sa kanyang katawan, lahat ay mabilis na tumango bilang pagsang-ayon. Pagkakita niyon, simpleng ngumiti si Daryl bago bamulong, sa wakas oras na para magkita tayo ulit, Gerald. Siguraduhin, ito rin ang magiging huli nating enkwentro. Paglipat pabalik kay Gerald, siya ay nasa isang maliit na pagkatulala. Tuldok. Kung sabagay, nakakuha lang siya ng kumpirmasyon na buhay si Mila. Kahit na nakikita siya ng kanyang sariling mga mata na puno siya ng walang katapusang kagalakan, lumitaw na malinaw na nawala ang kanyang alaala. Kahit na, ang pinakamahalagang bagay ay kasama pa rin siya sa mga nabubuhay. Ang katotohanang nakilala niya siya muli sa buhay na ito. Ito ay isang pagpapala, kung mayroon man. Sa pag-iisip na iyon, wala namang ikinalulungkot sa maikling enkwentro nila. Kabanata 1560. Kahit na si Gerald ay medyo nasa antas ng isang Chakra King ngayon nangangahulugang nasa tuktok na siya ng mundo, marami pa ring mga bagay na ikinagulat niya. Para sa isa, hindi ito umisip sa kanya na si Mila ay magiging napakalakas sa buong pagkawala niya. Pag-angat ng kanyang kamay, tinitigan niya ang kanyang nasunog na palad. To think that the sirang aura mula sa katawan ni Mila ay talagang nagawang masira ang kanyang Thunder Important Chi sa ganoong kadali. Habang pinakawala ni Gerald ang isang mahabang buntong hininga, mahigit sa 10 multo at kakaibang hitsura ng mga barko ang mabilis na lumitaw sa harapan niya, naganap na hinaharangan ang kanyang daanan sa ilang segundo. Kasunod nito, hindi nagtagal para mapansin din ni na Master Ghost, Carlos, at ng iba pa ang kanilang presensya. Naglalakad upang tumayo sa likuran ni Gerald, na nakatingin na sa mga barko gamit ang kanyang mga braso laban sa kanyang likuran. Ang lahat pagkatapos ay nakatingin na medyo mousy sa bilang isang matandang buhok na matandang lalaki, kasabay ng 10 iba pang nasa katanghaliang gulang na tao, na lumundag sa isa sa mga barko bago dahan-dahan pababa papunta sa barko na sinasakyan ni Gerald at ng iba pa. Ngayon na tumingin sila ng mabuti sa matandang lalaki, kapwa nanlaki ang mga mata ni na Carlos at Julian habang nagbubulong-bulungan sila, iyon ang mga nangungunang pari mula sa Ringmasters of Obliteration. Ang Ringmasters ng Obliteration, tinanong ni Gerald na malinaw na hindi pamilyar sa pangalang iyon. Habang ang nangungunang pari ay dahan-dahang umakyat sa bangka ni Gerald, tumawa siya bago sinabi, sa totoo lang. Tulad ng sinabi nila, ako ang nangungunang pari. Anuman, isang kasiyahan na makilala ka, G. Crawford. Kung naaalala ko ng tama, nasubukan mo ang iyong lakas sa tulong ng Cilium ilang araw,
tama. Kaya, nang malaman ng Ringmasters of Obliteration na mayroon pang isa pang Chakra King sa mundo, agad silang nasasabik. Panipi, pinagmamasdan ng tumatayong pari na tumawa muli ng malakas, pagkatapos ay pinagsama ni Gerald ang kanyang mga palad bago sumagot. Ibigay mo sa akin, Ginoo. Gayunpaman, naniniwala ako na ang iyong pagdating dito ngayon ay hindi lamang para sa kapakanan ng pagbati sa akin, tama. Panipi, hahaha, tapat ka, G. Crawford. Gayunpaman, tama ka. Narito ako ng personal na may isang mahalagang misyon mula sa Ringmasters of Obliteration. Sumagot ang nangungunang pari, pinipili na hindi rin talunin ang palumpong. Sa pagtingin sa malinaw na mga mata ng matandang matanda, hindi mapigilan ni Gerald na magkaroon ng magandang impresyon sa kanya. Dahil dito, wala siyang problema sa pag-anyaya sa matanda sa loob ng cabin. Kapag nasa loob na, ang namumunong pari ay hindi nag-aksaya ng oras at kaagad na nagsabi, dahil marahil ay narinig mo lamang ang mga snippet tungkol sa Ringmasters of Obliteration dati, nagtataka ako kung nais mong payagan akong magbigay ng isang mas detalyadong pagpapakilala tungkol sa ating sarili. Upang linawin lamang ang mga bagay sa pagitan namin. Panipi, pinapanood bilang nangungunang pari pagkatapos ay humigop ng tsaa bagong umiti, casual na sumagot si Gerald, lahat ako ay tainga. Napakahusay. Kita nyo, ang Ringmasters of Obliteration ay isang samahan na mayroon ng libu-libong taon, at responsable para sa pag-uugnay ng lahat ng hindi balanseng puwersa sa buong mundo, upang matiyak lamang na ang isang balanseng layunin ay laging pinapanatili. Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang samahan ay binubuo ng mga kinatawan na ipinadala ng pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo. Isang nagkakaisang bansa, kung gugustuhin mo. Hahaha, panipi, anuman, kasalukuyang may 7 labis na makapangyarihang tao na namumuno sa Ringmasters of Obliteration, at napili sila para sa mabuting dahilan. Ang 7 sa kanila ay nakapagpasok sa Rune Realm, kita mo, ginagawa silang cream ng ani. Sa pag-iisip na iyon, ang kanilang mga karaniwang talakayan na magkasama madalas na naiimpluwensyahan ang direksyon ng kung paano ang mga bagay na nangyayari sa loob ng lupain ng paglilinang. Gayun din, habang ang bawat isa ay may kani-kanilang mga rehiyon, dapat pansinin na wala sa kanila ang nakagambala sa kung ano ang nangyayari sa loob ng sekular na lipunan ng mundo. Ito ay simpleng isang limitasyon sa ilalim ng mga prinsipyo ng Ringmasters of Obliteration. Panipi. Ang paglipat sa mga kasapi nito, ang 7 makapangyarihang tao ay kinabibilangan ng Murray Click, ang hari ng Hilagang Europa, Petros Ambers, ang hari ng Hilagang Desert, Yellowleaf Lelia, ang hari ng Timog Pulu, Sergius Luke, ang hari ng Silangang Asya, Odin Sidrez, ang hari ng Hilagang Amerika, Fit for Swift, ang hari ng Karagatan, at para sa huling isa. Sigurado akong kilala mo siya ng mabuti, G. Crawford. Hahaha, siya si Daryl Crawford, ang hari ng Timog Asya. Panipi, nang marinig ang apelyido na iyon, natagpuan ni Gerald ang kanyang mga eyelids na bahagyang kumikibot. Tulad ng nangyari, hindi lamang itinago ng mabuti ni Daryl ang kanyang sarili, ngunit naging abala rin siya hanggang sa punto na sa kalaunan ay nagawang maging pinuno siya ng Timog Asya. Ipinaliwanag iyon kung bakit nagagawa niya ang anumang nais niya. Napansin ang isang bahid ng sama ng loob sa mga mata ni Gerald sa pagbanggit kay Daryl. Pagkatapos ay idinagdag ng pari na si Jenkins, ang bawat isa sa mga Chakra Kings ay nagmamay-ari ng mga mahiwagang kapangyarihan at medyo makapangyarihan sa lahat. Dahil dito, sila ay nagtataglay din ng malapit na walang katapusang karangalan din. Sa lahat ng mga iyon sa labas ng paraan, narito ako upang sabihin sa iyo na ikaw ay isa ngayon sa 8 pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Kaugnay nito, natural na hinahangad ng Ringmasters of Obliteration na magpadala ka sa amin ng isang kinatawan, tulad ng ginawa ng iba. Sumasang-ayon ka ba dyan? Panipi, kaya, dahil ang lahat ng ito ay para sa kapakanan ng pagpapanatiling matatag sa paglilinang, walang tunay na dahilan para tumututol ako. Sa nasabing iyon, sumasang-ayon ako. Sagot ni Gerald. Salamat sa iyong kooperasyon, G. Crawford. Pinag-uusapan, nalaman namin na ang Sacra Solis Palace, na pinapangunahan mo ngayon, ay matatagpuan sa Hilaga sa Weston. Sa pag-iisip na iyon, binigyan ka ng Ringmasters ng Obliteration ng pamagat na hari ng Hilaga, isang pamagat na kung saan ay gagamitin nila upang matugunan ka mula ngayon.
Sinabi ni Pari Jenkan habang kumukuha siya ng isang kahoy na token at inilagay sa harap ni Gerald. Dito, ang mga tauhan, Harry ng Hilaga,